Kumustahin po natin ang operasyon sa Villamor Air Base kung saan doon na po ulit ipoproseso ang mga dumating na evacuees mula sa Visayas. May report si Mark Salazar. Mark, kumusta ang sitwasyon dyan? Maris, dito na naman ulit sa Villamor Air Base matapos yung kalituhan kahapon na ililipat daw sa Camp Aguinaldo. Tinesting nila, Maris, kagabi na magdala ng 400 survivors ng Yolanda sa Camp Aguinaldo, pero nagdala sila ng 400 doon na katao at doon pinroseso, pero sa assessment ng DSWD impractical daw, sayang sa oras, sayang sa gasolina, kaya nagdesisyon na naman na ngayong umaga ay dito na ituloy sa Villamor Air Base at hindi na sa Camp Aguinaldo yung Oplan Salubong. Kaya naman simula kanina, Maris, na madaling araw ay 5 C-130 na yung lumalapag dito at wala naman tayo eksaktong bilang kung ilan yung mga Yolanda survivors kada C-130 na lumalapag. Pero nagkakaipon na sila rito sa Oplan Hatid, doon na sila dumidiretso, yun naman ang mga maghahatid mula rito papunta sa iba't ibang destination na nila sa kanilang mga kaanak na nasa Maynila o di kaya naman sa probinsya. Dito na rin sila binibigyan ng relief habang nakapila doon sa Oplan Hatid. Binibigyan sila ng pagkain, yung mga may sakit, may ubo, dinadala sa medical camp dito sa Villamor Air Base. Ang problema lang, Maris, nagre-reklamo yung ibang volunteers kasi dahil sa kalituhan na yan, marami yung mga hindi natuloy nagsadya today. Napakahalaga pa naman lalo na yung mga volunteer drivers tsaka yung mga private car owners na tutulong mag-augment sa mga maghahatid mula sa Villamor Air Base. Naging matumal yung pagdating dahil nalilito. Kaya gusto nilang linawin na mula nitong umaga na to, dito na ulit lahat ang volunteers, ang Oplan Hatid, ang proseso ng DSWD sa Villamor Air Base. Marie? Apparently, Mark, miscoordination nga daw talaga ang naging dahilan sa pagitan ng OCD at ng DSWD kung kaya't pinalipat pa sa Camp Aguinaldo kahapon and then ngayon ay ibinalik din naman dyan sa Villamor. Pero bukod dun sa sinabi mo na may mga ilang mga volunteers na hindi na nakarating ngayon, ano pa ba yung mga nakikita mong iba pang mga epekto o implikasyon ng naturang miscoordination na ito sa mga volunteer at maging sa mga survivor? Naipon ba yung mga survivor dyan na hindi pa maihatid hanggang sa ngayon? Hindi naman napakalaking ibig sabihin abala o problema na naipon, pero parang dahil nga sa kalituhan na yan, hindi lang yung mga drivers at volunteer na private car owners, Marise, pati yung mga donation ploy, yung mga individual private persons na nagdadala rito ng pagkain, ng relief, nalilito, nadi-discourage dahil nga hindi nga malinaw kung magsasara ba Villamor Air Base o hindi, yung Oplan Salubong. Kaya nililinaw na naman nila na bukas. Pero yung naiipon ng bahagya, yung mga tao dahil hindi naman dahil sa kakulangan na espasyo. Malaki itong likod ng grandstand, Marise. Ang problema nga, medyo nabawasan kasi tumumal yung mga nagboboluntaryo ng kanilang mga sasakyan para mula rito, maihatid na agad sa kanilang mga kaanak ang mga Yolanda survivors. So, yun lang. Medyo nagkakaroon ng kakulangan tuloy sa mga volunteer private vehicles. Pero nagkaroon na ng malawakang information dissemination, halimbawa from the part of the Villamor Air Base, yung pamunuan niyan, halimbawa from Colonel Ocol, paparating sa mga volunteers sa talagang, ito na, final na talaga dyan na sa Villamor Air Base para wala ng kalituhan na idudulot pa ito at sa mga susunod na araw pa, yung mga volunteers talagang dyan na pupunta sa Villamor Air Base at hindi na sa Camp Aguinaldo, Mark. Naku, yung information dissemination, Maris, sa media rin lang naman nila nalalaman Sa media rin lang, tayo rin lang ang nag-a-announce. Kasi dito, bihira mo naman makikita may coordinator. Well, may DSWD team dito. Sa Oplan, dito sa mga booth na dito, Oplan Salubong. Pero itong mga to, sumusunod rin lang to. Lilito nga rin lang sila kasi sa higher ups naman ang gagaling ang desisyon na yan Tapos nagkagulatan na lang, diba? Para sige, hanggang alas 12 na lang, ang cut-off, pack-up lahat, nababalitaan lang nila dito. Susunod naman sila, mababalitaan na naman nila, may announcement, hindi na naman. So hindi naman ito yung parang may regular meeting o regular briefing na bumababa rito yung mga opisyal para makipag-coordinate sa mga volunteers. So mainly kung ano lang yung naririnig din lahat na babalitaan nila sa media at yun naman kung ano ina-announce sa atin.
saka natin nababalita. Ganong klaseng coordination ang meron. Alright. At least ngayon, malinaw na, dyan na ulit sa Villamor Air Base, hindi nalilipat, at sana mas mapabilis na rin yung pagpuproseso sa mga dumarating na survivors. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Okay.